Muli po ay pinagpalang araw po, pinagpalang gabi or umaga sa saan mang lugar at saan mang dako po kayo naroroon at anuman po ang kalagayan, ay binabati ko po kayo ng mapagpalang araw ng May 4. Maraming salamat po sa pagkakataong muli na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Salamat po sa privilege na ito na maihahayag ang kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon bago po natin basahin ang verse na pinagkaloob po sa akin na dapat pag-aralan. Marami pong salamat. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos sa aming Ama. Sa oras pong ito ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ng buong kapakumbabaan, O Diyos, na kung sa akin, Panginoon, ay may nakikita kang mali, mga bagay na nagkasala ako sa iyo, Panginoon, maging mali itong malaki man, ako po humihingi ng pakapatawaran at patuloy na nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Upang sa oras na ito, O Diyos, ay maging karapat dapat ako, Ama, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, na walang anumang maging sagabal, upang ang salita mo, Panginoon, ay makakilos sa aming kalagitnaan sa sino man, Panginoon, na manunood or makikinig sa platform na ito, Panginoon. Lord, ikaw po yung mabigyan ng karangalan, Panginoon, at makahikayat, Panginoon, ng mga kaluluwa na makaririnig nito, O Diyos. Makapagpalakas, Panginoon, at ikaw lamang mabigyan ng kalwalhatian. Salamat po, Ama. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ang verse po na assign po sa akin ay mula po sa aklat po ng Marcos 16, verse 15. At ang sabi po dito, Mark 16:15, sabi po rito, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Yan po yung naka-assign sa akin. Bakit po kaya inuutusan ang tao na humayo para po ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita ng kaligtasan? Kasi po, eto po, binasa ko na po ito kanina. Basahin po natin sa Mateo 9:35 hanggang 38. Ang sabi po rito, ang pamagat po nito ay nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo ay inaatasang humayo. At makikita rin po natin yan sa aklat po ng magagawa. Sa aklat po ng mga gawa, makikita po natin yan sa gawa 1:8, sabi po sa gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig po talaga sabihin, ito po ay utos, hindi po tayo pinapipili. Ito po ay isang utos ng Panginoon mismo. At sabi rin po sa Mateo 28, sabi po ay 19 hanggang 20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Makikita po natin dito talaga na after po ng resurrection ng ating Panginoon, bago po siya umakyat po sa langit, ay mahigpit po niyang pinag-utos po
hindi po ito, wala pong choice. Iniuutos po niya na humayo. Humayo po. Dahil po talagang talagang dahilan po kung bakit kinakailangang humayo ng mga alagad niya ay nahabag po ang Panginoon. Kasi ang mga, sabi nga ng makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila lito at lupaypay para mga tao, mga tupang walang pastol. At talaga pong, ito po yung kalagayan po ng tao. Kahabag-habag po yung kalagayan ng tao kapag hindi pa po niya kilala si Kristo. Hindi po niya kilala kung sino yung tunay na Diyos. Sila po ay nalilito. Kapag po may mga sakit sila, lumuluhod sila sa mga kung sino-sinong santo. Nakikita po natin to ng totoong-totoo sa buhay natin, sa ating kapaligiran na nahahabag tayo sa kanila na lalo na po pag panahon ng Nazareno sa Quiapo, maririnig niyo po sila. Sila po ay nagpapakahirap doon dahil may mga hinihiling sila. At ang iba po ay naniniwala sila na yung kahilingan nila ay tinugon dahil po sa kanilang pagsasakripisyo dun sa pagpapahirap nila sa kanilang sarili. Dun sa pagsunod dun sa andas na yon. Na nakikita po natin talaga na mula pa noon, nakita na ni Kristo yung kawalan po ng tao, yung pagkaligaw, yung kawalan ng pag-asa, yung hindi alam kung kanino talaga lalapit. Kaya po ito ay iniutos ng ating Panginoon. Hindi po siya, sabi nga ay, after nating makakilala ay petiks-petiks na lang tayo, sarap-sarap na lang ng buhay. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon. Ang nais po ng Diyos ay kung ano po yung ating naranasan, kagaya kagaya po natin na hindi naman ho tayo nakakilala ng walang ginamit po ang Panginoon na tao para po makilala po natin siya. Meron po talaga. At yun po yung mga unang nakakilala sa Panginoon na sinidlan po ng Diyos, ng Espiritu Santo, na pinukaw po yung kanilang mga puso para magkaroon po ng malasakit, ng compassion po sa kapwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Doon sa ibang tao po na hindi nila alam kung paano magkaroon ng pag-asa, doon sa mga taong talunan. Sapagkat ako man po ay dumaan sa panahong ito na pakiwari ko po pagod na pagod ako. Pakiwari ko walang tutulong. Pero salamat po sa kaluluwang ginamit ng Diyos na para kami makakilala. At kung wala po yung kaluluwa na yon na sumunod sa utos ng Diyos, hindi ho ako makakakilala. Kasi walang sumunod eh. Kaya ho talagang need po natin na sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Sabi, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Need po talaga natin na humayo. Huwag po nating susukatin yung ating sarili na mahiyain ako eh. Nakakahiya naman. Baka hindi sila makinig. Ganyan. Marami kong gagawin. Ganyan. Busy ako. Hindi po natin pwedeng bigyan ng katwiran ang ating mga sarili para hindi gawin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay tuwirang utos ng Panginoong Hesus. Hindi ho pwede sabihin na, sinasabi lang ng Biblia yan, sino ba yan, ano ba yan? Pero alam po natin na nakakilala sa Panginoon na direkta talaga yung pag-uutos ng ating Panginoon. At salamat po sa buhay ng mga kapatid, sina Sister Lel, na sabi nga ni Sister Lel, minsan nangihina din siya yung manunundo, yan, ang dami niyang ginagampanan para mag-gather yung mga kaluluwa na yun, pero buong katyagaan niyang ginagawa. Bakit? Kasi po yung nagmamotivate po sa kanya ay yung pag-ibig po sa Panginoon. At kahit po sa atin, sa sarili po natin, ano nga ba yung mapapala natin, di ba? Biro mo, mag-aaksaya ka ng oras, sabi nga ni Pastor Ferdy,
Nung nagkatagpo kami, sila papunta ng Perez, kami papunta ng Paramingo. Ang anak ng Diyos ay hindi kayang pigilin ng init ng panahon. Totoo naman po yan. Ako po, asthmatic po ako, masirap ang katawan ko pagka sobra po ang init. Pero hindi po tayo kayang pigilin ng init ng panahon. Bakit po? Kung yung mga tao po na umabot sa atin na ginamit ng Panginoon ay nagpapigil sa kanilang pagiging abala sa dami ng tatrabahuhin, hindi po ako nakakilala. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ng mga nauna na kumilala sa Panginoon, na ginampanan po yung kanilang tungkulin sa Diyos para po may mga maligtas na kaluluwa. At ngayon po ay tayo naman po yung may time para po ganun. Kumbaga, inililipat po ang pangangasiwa. Tayo po na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Tayo po, wala po tayong kakayahan kung sa sarili lang natin. Ako nga po pagka yung, halimbawa, na-busy po ako tapos, naku, may gawain nga pala kami ngayon. Hindi ko na pag-aralang mabuti yung aking ituturo. Magpipray na po ako noon. Babasahin ko na po yung ituturo. Tapos sasabihin ko talaga sa Panginoon, Lord, hindi po ako aalis pag hindi mo ako sinamahan talaga. Sabi ko talaga sa Lord. Sabi ko, wala akong magagawa kung sarili ko lamang. At nakakatuwa po ang Diyos kasi pag nandun na po kayo sa gawain, mapupunan nyo na kung minsan iba yung inihanda nyo, iba yung ibinigay ng Panginoon. Depende po sa pangangailangan ng taong makakarinig. Kaya makikita po natin, hindi po tayo dapat matakot kasi po ang Diyos mismo yung tutulong sa atin para po magawa po natin yung ipinag-uutos ng Diyos, yung paghayo. Yan, sabi po nga, ipangaral, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. At ang sabi po din sa verse 20, sabi po dun sa Marcos 16, humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. O di ho ba? Kasi talaga yung heart nila ay tumitibok, umiibig sa Panginoon. Kasi kung hindi mo iniibig ang Diyos, hindi ka susunod. Okay na ako dito kampante na ako, ligtas na ako, okay na. Pero kapag po binabasa natin ang salita ng Diyos na tuwiran tayong kinakausap ng Diyos, wala pong anumang katwiran o dahilan para hindi po natin gamitin ang ating buhay para po ito ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi nga, tayo nagtatanim lang tayo. Ang Diyos Ama ang magpapatubo. Kaya po wag po tayong matakot na mag-share ng Word of God sa ikabubuti po ng mga tao, sa ikaliligtas nila. Kasi po totoo po yun. Sa pagtuturo po talaga, makikita nyo at first, nagre-resist ang espiritu ng tinuturuan nyo. Bakit? Tingnan nyo ng direkta sa mata. Kapag yung mata ayaw tumitig sa inyo, ayaw tumingin sa panahong nagtuturo kayo, nagre-resist pa po yung espiritu. Pero habang nagtuturo kayo, at the same time ay nagpapanalanginan kayo, makikita nyo unti-unti tititig siya sa mata nyo at napakataimtim na makikinig dun sa salita na isinishare nyo. Kasi may kapangyarihan po ang salita ng Diyos na ibinabahagi ng kanyang mga anak. Hindi niya po tayo pahahayuin kung hindi niya tayo sasamahan. Ang sabi po ay sasamahan po tayo, di ho ba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon na doon sa ating paghayo ay sasamahan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Yun ang sabi niya. Sabi niya sa verse 20, sa Mateo 28:20, sabi, at turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paano pa po tayong matatakot kung ang Diyos mismo na nangako ay nangakong sasamahan po tayo hanggang katapusan ng sanlibutan? Ibig sabihin, hanggang po matapos po natin yung ating lakbayin dito sa mundo. Hindi po tayo nagsishare ng word para sa isang organisasyon. Hindi po. Nagsishare po tayo ng word para sa ikaka-glorify po ng ating Panginoon. Para po kapag may nakarinig sa salita ng Diyos at ito po ay tumubo sa kanilang puso
at sila po ay binigyan ng Diyos ng pagnanais na makapaglingkod sa Panginoon, ito po ay nagbibigay ng glory sa ating Lord, sa ating Panginoong Hesus. Ang tungkulin lamang po natin ay sumunod. Kagaya po ni Propeta Isaias, di ho ba? Sabi po dito sa Isaiah 6, sabi po, yung pagkatawag kay Propeta Isaiah, sabi, narinig ko sa 6:7, ay 8 pala, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipadadala, sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Yun ang sabi po ni Propeta Isaias. Di ba, kahit po nung lumang tipan, ay nag-uutos po ang Diyos. Naghahanap po siya ng kanyang susuguin. At doon po sa ating binasa po doon sa, sabi nga ay maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So, si Lord ay nananawagan po sa tagapag-ani. At tayo po yon. Hindi po ibang tao, kundi ang mga anak na tinubos niya ang kanyang tinatawagan. Sapagkat paanong mangangaral yung hindi nakakaalam kung sino yung kanyang ipangangaral? Paanong mangangaral yung taong hindi nakaranas kung paanong kumilos ang Diyos sa kanya? Tayo po kaya namomotivate po tayo para maglingkod sapagkat naranasan po natin kung paano pong kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Kung paano niyang binago yung ating mga pananaw, kung paano niyang binago yung ating buhay, kung paano niyang pinalitan yung pusong meron tayo na dati makasarili. At nung tanggapin po natin ng Panginoong Hesus, iba na po yung heart natin. Hindi po natin laging binibigyan ng kasiyahan yung sarili natin, kundi lagi nating iniisip yung kung ano yung magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, kausap ko yung pinsan ko kasi po yung pinsan ko, nagbabarko po dati. May mga pamilya din yun, may mga anak. Pero nakita niya, share ko lang po, nakita niya na useless yung nangyayari sa buhay niya na ang laki ng kinikita niya pero nakikita niya yung pamilya niya. Parang walang kapupuntahan. At sa barko din po na pinagtrabahuhan niya ay may umabot sa kanya na mga mananampalataya. At yun po yung naging daan para magdesisyon siyang huwag na pong sumampa sa barko. Dahil nakita niya na para saan yung kinikitang malaki kung ang kanyang sambahayan naman ay walang kinapupuntahan at mukhang mapapahamak pa. Nag-sharing po kami kanina lang, nakakatuwa po ang Panginoon kasi pinili niya pong mahirapan sa trabaho dito. Pinili niya po talaga yon. Doon ay kumikita siya ng malaki. Pero nung magdesisyon siyang susunod sa Panginoon, pumasok po siya ng construction, naghahalo siya ng semento, naghahakot siya ng mga buhangin. Pinasok niya po talaga yon. Kasi gusto niyang patunayan sa sarili niyang mabubuhay. Mabubuhay sila dito kahit ano ang mangyari. Hanggang sa nakapagtrabaho po siya ng permanente na, hanggang sa talagang ibinigay niya yung mga pagkakataong gusto niya gawin na makapaglingkod sa Panginoon. Pumupunta siya sa mga kulungan, sa City Jail, Caloocan City Jail, Dabotas City Jail, sa Valenzuela City Jail, dyan sa may Mega Dike, nagsishare ng Word of God. Grabe talaga po, answered prayer po kami doon sa pinsan ko na yun kasi dati yung nanay niya, nakakasama po namin sa Bible study, pero inusig po siya ng mga anak niya kasi by that time, Catholic po sila talaga, tsaka may anak siyang pare, kapatid po ng pinsan ko na kinuha na ng Panginoon. Kaya sa kanila dati, napakahirap pong abutin sila ng Panginoon kasi dati sumasama yung mother niya, binawalan po nila. Nagpray po kami talaga, pinagpipray namin na maligtas po ang pamilyang iyon. At bilang katugunan, ay yung pinsan ko nga po, yung nakatugon po doon at talaga pong naglilingkod po siya sa Panginoon at the same time nag-work. Natutuwa po ako sa sharing namin kanina about God, kung paano kumikilos ang Diyos, at si Gina din po ay kasama niya. Tumugon po doon sa pangangailangan na magtuturo sa mga bata sa Nabotas. Wala pong dalang
anong church galing. Wala po. Pure po yon. Purong salita ng Diyos lang yung dala. At ang katuwang po doon ay mga kapulisan po sa Navotas. Natutuwa po kami na kumikilos ang Panginoon sapagkat sumusunod po sila sa salita ng Diyos na sabi, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. At tinatarget nga po nila na makapagturo sa mga matatanda if ever na makakagather sila ng mga matatanda doon, mga edad ng 20 pataas. At sabi ko nga, kung loloobin din ng Panginoon, magbo-volunteer ako kasi twice a month lang naman. Kaya po salamat po talaga sa Diyos na may mga anak ng Diyos na talaga pong dumidinig doon sa salitang yun ng humayo kayo. Kasi kung wala pong makikinig doon sa sinabi nga po doon sa Mateo 28 na manalangin nga, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Marami pong aanihin kaluluwa. Huwag po nating hintayin na iba yung umani doon sa mga kaluluwa na kinahabagan ng Panginoon. Dahil lang sabi nga ho ay verse 38 ng Matthew 9, sabi nga ho ay, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y dito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Ito po yung layunin ng Panginoon. Hindi pa po siya pinapako dito sa krus. Ito yung heart niya na nangangailangan po, nananawagan ng mga aani sa mga anihin sapagkat marami. Nangangailangan po ng magpapastol sa tupa na nalilito at lupaypay. Kung hindi po kikilos ang mga anak ng Diyos ngayon, kailan pa po? Huwag po nating ignorin ang pananawagan po ng Panginoon. Gumawa po tayo, may nakakakita man o wala. Kasi po yung sa Navotas po, dati po kwento yung pinsan ko about doon sa kailangan po ng makakapartner. Excuse po. Kailangan po ng makakapartner na magtuturo. Walang magtuturo po sa mga bata. And then sabi ko sa kapatid ko kay Gina, Jing, kailangan na magtuturo doon sa mga bata sa Navotas na akin ng mga kapulisan. Sabi kong gano'n sa kapatid ko. Nag-approve si Tita Gina. Kaya mula nung December, nag-start na po yung gawain doon sa mga kabataan sa Navotas na yun, doon sa ng pulis. Doon sa may parking ng pulis sa Navotas. At ako po ay, sabi ko nga kay Tita Gina, susuport ako sa kaya ko. Kasi po, hindi po hindi po dahil sa denominasyon, anong church ka ba, bakit ka magsusupport yan, hindi po. Yung pong lugar na yun ay sama-sama po yung mga pastoran kung saan-saan galing, na nagmimithi pong maglingkod sa Panginoon nang hindi tinataas ang denominasyon, kundi si Kristo po yung tinataas. Maabot po yung mga kabataan na sabi nga ay kinakailangang makarinig ng salita ng Diyos. Ganun po ka-urgent ang panawagan ng Panginoon. Sabi po, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Hindi po yun bukas. Hindi po yun sa isang taon, kundi ngayon na. Pag malasakitan po natin ang mga kaluluwa na lito at lupaypay at nawawalan ng pag-asa, bibigyan po tayo ng go signal ni Lord kapag po tayo ay pahahayuin niya at nangako siya na hindi po niya tayo iiwan. Talaga pong yun ang pangako ng Panginoon. Sabi niya ay sasamahan. Sasamahan, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paano pa po tayong matatakot? Di po ba? Samantalahin na po natin yung panahong binibigay ng Diyos sa atin na malaya po tayong makapanambahan, malaya po nating ma-share yung salita ng Panginoon para lalo pong dumami po yung makakilala. Ang kailangan lamang po is yung ating heart. Ibigay po natin sa Panginoon kasi po ang ating Panginoon ay nangangailangan ng tagapag-ani. At hindi po mangyayari yan kung hindi po tayo umiibig sa Diyos na ating nakilala. Kaya lamang po tayo namomotivate sapagkat, bakit ba? Kasi mahal natin si Jesus. Kasi mahal natin ang Panginoon. Gusto po nating maibigay sa Kanya yung glory, hindi sa sarili natin,
kundi po para sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. Yun po. Kaya po, sama-sama po tayo. Sabi nga, nakakatuwa nga po kasi iba-ibang pastor sila. May nagagaling pa po ng Cavite na nagsusupport para makatulong do sa gawain. Hindi nila iniinda yung layo, yung pagod, yung init. Kasi po, mahal nila si Jesus. Kasi po, mahal nila yung mga kaluluwa na ibinibilin ni Jesus. Kaya po, maging hamon po sa atin ang mga salitang ito. Hindi po dapat na ignore natin at tayo po ay naligtas, hindi para makontento lamang dahil ligtas, kundi naligtas po tayo kasi po tayo ay gagamitin ng Panginoon upang meron din pong kaluluwang maligtas at mailapit po sa paanan ng Diyos. Yun po. Kaya po, tayo po ay manalangin, dakilang Diyos sa aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa pagkakahayag ng iyong salita, Ama. Nawa po, O Diyos, ang salitang ito na aming binasa, na nangangailangan ng maraming mag-aani, Panginoon, ay tumimo sa puso, sa kaisipan ng bawat isang nakikinig sa platapormang ito, Panginoon. Hindi po kami magbingi-bingihan, Panginoon. Hindi po kami tamarin, O Diyos, kundi, Panginoon, bigyan mo kami ng courage, Panginoon, ng karunungang nagmumula sa iyo, O Diyos, upang ikaw ay patuloy na maihayag sa aming mga buhay, Ama. Hindi po namin kinakailangang itaas ang organisasyon. Ang kinakailangan lang po ay itaas ang pangalan mo, Panginoon. Upang ang mga tupang naliligaw, O Diyos, ay mailagay sa tamang dapat kalagyan, mailagay po sa kawan ng Panginoon, at hindi po sila maligaw ng tuluyan. Na magkaroon po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa, O Diyos. Na magkaroon ng kaliwanagan ang mga nadidimlan. At higit sa lahat, Ama, ang buhay namin ay magliwanag sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa churches po ng CLF, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong mga salita. Patuloy, O Diyos, na palagawin mo kami sa aming pananampalataya, hindi lamang sa numbers, Panginoon. Hindi lamang para dumami ang miyembro, kundi maabot, Panginoon, yung mga dapat maabot at maihayag ang kaligtasang dala mo, Panginoong Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapastoran mula po sa aming bishop, kay Pastor Alvin, Ama, ang mga pastor po ng CLF Malabon, sina Pastora Tess, Panginoon, ang future pastor na si Pastor Ray Aquino, Panginoon, na i-dedicate na po, Panginoon, sa 24 of God. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang mag-asawa, na patuloy na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong salita, na nakikita sa kanilang buhay ang pag-ibig sa iyo, Ama, ang katyagaan, Panginoon. Lord, salamat po sa kanilang buhay, maging kay Sister Krishna at kay Pastor Alan. Pagpalain mong patuloy ang mag-asawang ito, maging ang kanilang anak, Panginoon. Si Pastor Ferdy, O God, salamat po kay Sister Lel na ginagamit mo po sa Perez, Panginoon. Ganyan din po sina Sister Cora, si Pastora Cora, Panginoon, Sister Annie sa Valenzuela, si Pastora Besa Bukawe, Panginoon, si Pastor Rolly sa CLF Nabotas, na ngayon po, Panginoon, ay nahandyan na po, Panginoon, sa Letre Hugad. Nawa po, O Diyos, marami silang mabot na kaluluwa sa lugar na iyon ng Letre, Panginoon, na ang liwanag mo ay magliwanag po, Panginoon, sa kapaligiran po ng Letre, O God, na makita ka, Panginoon, sa lugar na iyon, O Diyos, matagpuan kanila, Panginoon. At gayon din po ang nasa Batangas, Panginoon, kina Pastor Mig, Panginoon, kina Pastora Anching, Pastor Kevin, Panginoon. At Lord God, ikaw po yung patuloy na kumilos sa aming mga pastoran at sa lugar na kanilang pinamumunuan, Panginoon. Nang liwanag mo ay patuloy na makita sa kanilang mga buhay, Panginoon, na madaming kaluluwa, O Diyos, ang mailid nila sa paanan mo, Panginoong Diyos. Palaguin mo po kaming pare-pareho, Panginoon, sa Espiritu sa aming pananampalataya, at huwag po namin tingnan yung mga pagsubok na nakikita namin sa aming kapaligiran, ang mga sagabal, O Diyos. At Panginoon, gayon din po, Ama,
ang kagalingan para po sa mga may karamdamang kapatiran na hindi man po namin mabanggit ang pangalan ay nalalaman mo po, Ama. Palakasin mo pong patuloy ang aming Pastor Bishop Alvin, Ama, na patuloy na ginagamit mo upang gabayan po ang mga churches ng CLF, Panginoong Diyos. Lord God, gayon din po ang aming bansa, patuloy na abutin mo, Panginoon. Ingatan, O God, na ito ay hindi masakop ng malalaking bansa na walang pagkilala sa iyo. At ang nangyayari pong kaguluhan, Panginoon, sa Middle East, nawa po, O Diyos, matapos na po ito, Ama. At Lord, tulungan mo po ang bansang Pilipinas na sa pagdating ng mga pagsubok ay hindi sila sa tao naglalagak ng pag-asa, Ama, kundi sa iyo lamang, O Diyos, na may magagawa sa lahat ng aming nakikita. Lord, abutin po ninyo ang namumuno sa bansang Pilipinas mula po kay Presidente Marcos, Ama. Ikaw po, O Diyos, yung makakapagpabago sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Wala po kami aasahan sa tao, Lord. Ngunit sa iyo, Panginoon, napakalaki po ng aming pag-asa, O God. Inilalagak po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ang pagbabago nito, Ama, mula sa aming presidente, sa mga mambabatas, sa Senate, Ama, sa mga military, O God, maging hanggang sa pinakabababang sakay, Panginoon, sa barangay, O Lord. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon, O Diyos, na nakakalapit kami sa iyo, Panginoon, at patuloy na magtitiwala sapagkat ikaw ang makapangyarihang lumalang ng lahat ng bagay. Lord, maraming salamat po sa iyo. Si Tatay Eddie, Lord, pagalingin mo na po yung kanyang paa, Panginoon. Pababain mo na po yung kanyang blood sugar, Ama. At sa panahon ng kanyang pag-iisa, ikaw po yung maging kapayapaan niya, kagalakan niya, Panginoon, at pag-asa. Salamat po, Ama. Salamat po ng marami sa iyo sa araw na ito. Ikaw po yung patuloy mag-ingat sa amin, Ama, sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama. Iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen. Thank you, Lord. Salamat po mga kapatid. Hallelujah.